So punta tayo doon sa kabilang yun. Yan. Medyo may kataasan to. Bali ito yung ilaw. At ito yung kanyang cable. Ayan o. Ito yung pinutol. Yan yung pinutol ng kasama ko dito. Kasi hindi daw patay-patay doon sa switch. Ay grabe guys. Ito ang delikado sa mga electrician na katulad ko o kaya ay mga ibang tao na narito sa paligid. So malaking palaisipan din dahil kahit i-off mo doon at saka i-on mo doon sa switch sa central ay hindi nila mapatay o hindi nila mabuhay doon sa switch na naka-install doon sa central. Good morning guys. Magandang araw sa inyong lahat, sa lahat ng makakapanood ng aking video na to. So for today's video, nandito ako sa ground floor dito sa may parking sa labas. Kasi meron ditong mga ilaw, itong mga spotlight na to. Hindi na may ilaw kasi parang nagkamali ng dugsong yung dating gumawa dun sa backyard ko. Natandaan nyo pa yung mga nakakapanood ng aking mga video. May mga kontraktor na gumawa ng perimeter light doon sa backyard ng amo namin. So nung nagduksong-duksong sila ng doon, ng mga wire, siguro nagkamali sila ng duksong doon sa mga pinutol nilang mga cable doon para sa mga ilaw. So ngayon, itong mga spotlight na to, yan. Yan. Pagka umilaw siya, hindi na siya namamatay. So ang ginawa nung isang kasama ko dito, parang pinutol-putol niya yata rito yung mga box. Yan, makikita niya rito sa may taas. So yan guys, may mga cable yan. Saka yun yung box. So tetrace ko dyan kung alin yung naging live na cable. Kasi dati ang switch nyan nandun sa central. Bali ang magkakasama yata ito, yan, saka ito. Tapos yan, itong ilaw na to. So bali ang plano ko ngayon, ito yung mga ginawa kong ilaw dati para dito sa parking na to. Isasama ko na siya rito. Ang bala ko, gawin ko na lang siyang tugang. Ayan o. Bali magkabukod sila ng switch. Bali akit ako dyan sa taas para makita ko yung mga naputol na cable doon sa mga box connection ng mga ilaw na to. Yan, mga spotlight na yan. Alright, wala ko ng hagdan. So yan, nakuha ko na tong hagdan at check ko na sa taas yung mga cable kung alin doon yung mga naputol. Let's go. So bali ito yung pangalawang ilaw. Yan, may gumagawa rito sa labas oh. Kaya medyo maingay. So balik tayo dito sa aking ito troubleshoot. Bali ito yung ilaw. At ito yung kanyang cable. Ayan oh. Yan. At ito yung pinutol. Ayan oh. Yan yung pinutol ng kasama ko dito kasi hindi daw patay-patay doon sa switch. Yan, pasensya na kayo mga idol sa sa ingay ng truck dito. Kasi may gumagawa rito sa labas ng bahay ng amo namin. So yan, ito yung naputol o yung pinutol para lang mapatay yung ilaw na to. Kasi sabi sa akin ng kasama ko dito, kaya doon niya pinutol to kasi nga hindi mapatay sa switch ng ilaw na to doon sa central. Kaya pinutol-putol daw niya to para alaman niya kung saan napuputol yung power supply nito. Ito, papunta pa ito doon sa kabila. So may dala ko ditong voltage tester. So yan, gamitin natin yung ating voltage tester. Unahin natin itong pupunta rin sa kabila. Yan, meron din tong isa. Lahat meron.
para ma-accurate natin na talagang makuha natin yung aling cable dito, yung mic supply o yung live. Gamitan lang natin ang clamp meter para makasigurado tayo mga idol. Alright. Check natin isa-isa. Ito wala. Ito meron. Kailangan makuha natin yung common o yung line 1. So lumalabas dito 159, meron siya. So ito yung bali neutral nya. Hanapin natin dito sa alinman dito. Ito kasi papunta sa ilaw. So ito wala to. Yan o, papunta sa ilaw yan. So wala siyang reading. So wala siyang reading na voltahe. So dito lumalabas siya ay 135.3 yung papunta dun sa kabila. Itong isa, yung papunta naman dito sa kabila. Yan dyan. Ito naman yun. Yan, may reading din siya. Oh. So mamaya pupuntahan ko muna yung switch nito para malaman natin kung may supply o naka-on yung switch doon. Salamat alaikum. Ya Rashid. Alhamdulillah. So yun guys, galing tayo sa central at malaking palaisipan din dahil kahit i-off mo doon at saka i-on mo doon sa switch sa central ay hindi nila mapatay o hindi nila mabuhay doon sa switch na naka-install doon sa central. Kaya nung nasa bakasyon ako ay tumawag sa akin yung kasama ko dito dahil hindi nga nila maikat yung power ng spotlight dito. So ngayon ang gagawin ko na nga lang, dito ko na siya sasama sa ilaw dito, pero pagbubukurin ko sila ng switch. Alright. So akit ulit ako sa taas para i-trace ulit yung mga cable doon, kung alin doon yung dapat hindi na gamitin na cable na may power supply. Alright, let's go. So yan mga idol, ito yung cable na para dito sa ilaw. Yan. Ito yung load side. So pinagbukod-bukod ko na para hindi kayo malito sa ating pagtatrace. At ito nung dalawang cable na ito, yung may tape yan, papunta man yan doon. At ito yung papunta ron sa kabila, yung sa kabilang ilaw. So ito wala na tong reading. Itong dalawang ito wala na reading yan. Itong dalawang ito na lang ang meron. Pumapalo siya ng 110. So ayan, papakita ko sa inyo mga idol yung ating isang test probe nandun sa kabila. Ito namang isa dito sa blue. Ayan. So pumapalo siya ng 120. Ayan o. Ayan. At dito naman yung sa ilaw. Ayan o. Kanina may reading yan kasi nga naka-splice siya rito sa kabilang blue. At ito naman, at itong cable na ito, yan, wala siyang reading. Yan yung papunta ron. So ngayon, ito yung may power. Ito yung ititrace ko na papunta ron. Ayan, alright. So akit ako dito sa taas para makapunta ron sa kabilang ilaw na yun. So yun guys, nandito tayo sa taas. So pupunta tayo doon sa kabilang yun. Yan. Medyo may kataasan to.
yung isang ilaw. So guys, ito yung yung box ng ilaw na to. So ngayon, ihiwalay ko dito yung cable na may power na 110 kasi ang kailangan natin ay 220. So ang gagawin ko, itatry ko pa rin na mabigyan siya ng 220 o malagyan siya ng isa pang linya para sa kanyang 220 power supply. So pagbukod-bukod ko rin muna to. So yan mga idol, pag bukod-bukod ko na at testing ko na rin, ito yung papunta sa ilaw, ayan dito. Tapos ito yung papunta sa switch na may power na 110. Ayan, kaya natin ang tapos itong cable na to, ayun yung papunta dun sa unang ilaw na dun. So ngayon, ayan, mawala na to ng supply na 110 ito. Ngayon ang gagawin ko, susubukan kong buhayin itong isa doon sa switch at para malaman ko kung papalo siya ng 220. So ayan mga idol, papakita ko lang sa inyo na tinester ko ulit itong cable na pupunta ron sa pinagpuputol nating na cable, kasi doon nagsimula yung 110 na supply dito. So nung pinutol ko na doon, ayan, okay na dito, wala nang power. Ayan. So ngayon, kailangan pag ginon ko yung switch doon sa central, kailangan papalo doon ng 220 para mabuhay na yung mga spotlight na to. Pag pinagduksong-duksong ko na ulit ito, pag in-splice ko na itong mga cable na nandito. So ngayon guys, ngayon ko na yung switch doon sa central. Try natin itong itong cable dito kung magkakaroon ng 220. Ayan. So yan, pumalo na siya ng 220. Ngayon, ang gagawin ko dito, tetestingin ko muna ito isang ilaw. Hindi ko muna isasama itong dalawang cable na papunta ron sa mga ilaw na yon. Bali, dalawang ilaw pa yung dapat i-connection o dapat i-splice para mag-energize siya, na dapat makokontrol ko dun sa switch ng central. So ngayon, ito muna ang i-splice ko, itong dalawang to. Ito yung sa ilaw, ayan, punta rito. At ito naman yung kanyang power supply na 220. So subukan ko muna ang splice to kung iilaw to. So yan, temporary, nagdikit ko lang muna para makita natin kung mag-e-energize itong ilaw na to. So yan guys, umilaw siya. So yan guys, umilaw siya. Subukan natin ikat yung power niya doon sa switch kung mamamatay siya, right? Tapos saka natin isa-isahin yung pag-splice dito. So yan, na-off natin yung switch doon. At ito, at namatay na nga yung kanyang power. Ayan, i-splice ko na siya mga idol. Splice ko na rito yung papunta ron. At yung dito, cancel ko muna kasi titignan ko muna yung box nitong kasi baka may power na papunta ron sa kabila. Yan dito, titignan ko muna yung power nito. Pag kinabit ko siya na
nag-okay siya, hindi na ako maglalagay ng switch para dito sa ilaw na to. Hindi ko na babaguhin. So check ko muna yung mga cable dito, baka may linya ron na nag-splice dito, kasi nga nung nagputol-putol sila ng sa backyard, yung mga contractor, baka nadama yung cable nito na-splice sa live, kaya hindi nila mapatay sa switch ng central. Pero nakakapagtaka, dapat magsasalubong siya, pero hindi siya nag-trip. Ang concern lang nila, hindi talaga makatop yung power nitong mga ilaw na to. So check muna itong isang box dito. So ngayon guys, i-splice natin itong mga cable dito sa isang ilaw. Ito yung supply nya, ito yung sa cable ng isang ilaw, at ito naman yung papunta ron sa kabila. So mag-splice na tayo. Kailangan yung pag-splice natin na mahigpit para maiwasan natin yung loose connection. So mamaya lalagyan ko to ng rubber tape, kasi dito mainit, tapos minsan umuulan dito, para maging heat proof at saka waterproof. Pero ngayon magka-testing pa tayo mamaya pag na-connection na natin lahat to. Lahat ng box, ayusin natin yung cable. Pagka testing ko na, tas na energize na, walang problema, saka ko siya babalutan ng rubber tape. Alright. Ngayon puntahan naman natin yung dulo, doon sa pinakahuling box, para matesting natin kung may ibang power source na kinuha yung isang box doon. Alright. So yan guys, update tayo. Okay naman yung isang box doon, walang kinuha ng ibang power source. So check ko lang itong isang box dito sa taas. Ay grabe guys, itong delikado sa mga electrician na katulad ko, o kaya ay mga ibang tao na narito sa paligid. Kasi nakita ko dito, ayan o, nakadikit dito sa aluminum. So pag binuhay yung power doon, matik magkakaroon ng ground dito, lalo pag basa ang bakal o itong aluminum na to. Ayan o, nakasplay siya rito, pero wala naman siyang sinusuplayan. Ayan o, itong yellow at saka itong blue. So tatanggalin ko na lang yan, putulin ko na lang para safety. So yan guys, dito na tayo sa una nating box na tinrace kanina. So mag-splice tayo dito. Tapos pagka-splice natin, testing muna tayo kung mag-energize siya doon, at may off natin sa kanyang switch yung kanyang supply.
So yan guys, tapos ko lang i-splice tong isang box na to. Pwede ko lang testingin. I-on ko na yung switch at para malaman natin kung mag-energize na yung mga ilaw nito at kung makakat off na rin pag naka-off na yung ating switch. Punta tayo ng central. So yan, tignan natin kung nag-una yung kanyang mga ilaw. So yan, okay na. May ilaw na siya. Okay, dito yung cob light hindi natin masilip, pero okay lang yan kahit hindi yung ilaw yan. Ang importante yung dito sa spotlight. So ito test rin ko mamaya, baka naman yung ilaw na may problema. At yun nga guys, okay yung ating ginawa. Ayan, off ko sa kanyang switch sa central at ayan, nakita nyo cut off niya kanyang supply. So ayan mga idol, at naibalik ko na yung mga cover ng box dyan sa taas kung saan nakalagay yung mga ilaw. So itong isang ito na lang, ayan, hindi siya umiilaw kahit naka-on na yung switch doon. So tatanggalin ko yung splice at i-on ko yung switch sa central para malaman ko kung tumakbo rito yung power. Ngayon kung may power dito, ibig sabihin ang may diferensya na itong spotlight. So check ko muna yung kanyang connection. So yun guys, nakita ko rito nung tinanggal ko yung kanyang mga electrical tape, hindi pa naka-splice, tinanggal nila. So i-splice ko muna to. So yan guys, tapos na natin i-splice itong isang box na to. Hindi pala naka-splice yung isang cable nya pumunta rito sa ilaw, kaya hindi siya nag-energize. So i-on natin dun sa central ulit yung switch, tingnan natin kung iilaw na siya. So yan guys, may ilaw na. Tapos itong isa, ayan, at yung nasa dulo naman, yung titignan natin kung pagkatapos kong i-splice yung putol na wire punta sa ilaw, so mag-energize na siya. At ito nga guys, okay na. Yan. So yan guys, natapos natin yung trabaho ngayong araw at medyo mainit. At yun nga, dito na natapusin yung ating pagtitrace dahil okay na yung ating mga cable sa taas. So pinutol-putol dahil hindi daw ma-cut off yung power supply. Ibig sabihin continuous yung kanyang pag-energize dito sa ilaw. Kaya ang ginawa nila, pinutol nila. So ngayon tinest ko kung yung naging problema. At yung isang linya ay naka-direct sa ilaw. Tapos yung isang linya, yun yung naputol na nai-connection ng mga contractor sa live na wire. Bari nag-continuous talaga yung kanyang power supply. So nabaliwala yung switch sa central dahil pinutol doon sa taas. So ngayon dinuksan ko yung dati, kinancel ko yung pinagkuhanan nila ng ibang power supply dahil hindi natin alam kung saan sila kumuha ng isang linya na yun. So binalik ko lang sa dati at ngayon, kaya makikita nyo, may ilaw na. May ilaw na yung ating ilaw dito. Yan. Medyo maliwanag lang kaya hindi natin masyadong kita. So yun lang guys. At medyo mainit na. Time check tayo, 10:32 na ng umaga dito sa Jeddah. At sana ay meron kayong natutunan o nakapag-read ako sa inyo ng konting kalaman about sa aking trabaho bilang isang maintenance electrician. And dito na tapusin itong vlog na to. At maraming salamat sa inyong panood. Kung umabot ka hanggang dulo ay sobrang salamat po sa inyong suporta. This is Richard Mix TV and peace out.